Okay. So pag-uusapan po natin ngayon ay yung mga lookup functions. So meron mga kanya-kanyang gamit ito. Pero pagdating dun sa may VLOOKUP natin at saka HLOOKUP, ang pagkakaiba niya lang is instead of V, which is vertical lookup, yung isa naman H is horizontal lookup. Okay? So sa pagdating sa VLOOKUP, binibilang natin yung column, pero sa HLOOKUP, binibilang natin yung rows. So yun yung column index at saka row index. Okay? Sa index naman, kapag hindi na pwede sa VLOOKUP or sa HLOOKUP, index match ang gagamitin natin. And then meron din tayong choose. Okay? So bibigyan natin ng example yan and then i-compare natin bawat isa. At saka tingnan nyo kung ano yung mas madali para sa inyo. Pero kung akong tatanungin nyo, mas mastering yung index match. Kasi yung nagagawa ng index match, hindi kayang gawin ng VLOOKUP. Kasi may limitation ang VLOOKUP. Kasi normally ang VLOOKUP kasi ginagamit lang kung ang data nyo is from left to right. Pero pag ang hinahanap nyo is from right to left, hindi na siya pwede. Okay? So magsasample tayo. Halimbawa meron tayong 1 to 10, 1 to 12. Let's say yung number of months natin. Okay? And then meron tayong Jan na lang natin, wag na yung complete. Okay, so Jan, Feb, March. So una, let's say VLOOKUP. Okay. So ang VLOOKUP, meron tayong 4 na arguments sa VLOOKUP. Equals VLOOKUP. Okay. First argument natin, yung lookup value. Kung ano yung hahanapin natin. Yun yung lookup value natin. Okay? Yung table array, it consists of one column or more than one column. Okay? Depende dun sa hinahanap natin na criteria or na lookup value. Okay? Yun yung tinatawag nating table array or yung master file natin. Halimbawa dito, ang master file natin ay itong table nito. Okay? So, yun yung master file natin. Yung column index naman, ito yung number of column from the column of the lookup value hanggang doon sa hahanapin mong result. Halimbawa dito, ang hahanapin natin is anong month yung 8. So, 8 niya is August, di ba? So, from here to here, how many column? So, 2. Yun yung tinatawag nating column index. Pero ang nilagay mo lang is column A, ang hinahanap natin is yung ito lang. Kumbaga, chine-check lang natin, nandun ba yung data na yun or yung lookup value natin doon sa column na yun. Okay, so comparison yun din yun. Pwede nyo i-gamitin for comparison. Okay, and then yung raised lookup naman, ito yung true or false natin. So pag true ang ginamit nyo or 1 or omitted, ibig sabihin ang hinahanap nyo ay approximate or numbers. Pero kapag ginamit nyo yung numbers, kailangan ang table nyo ay nakasort katulad nito. Hindi pwede yung 10, 1, 12, 8. Kailangan nakasort siya pag ginamit nyo yung approximate. Pag text naman ang hinahanap nyo, 0 or false, yun ang gagamitin natin. Kasi na-prove natin na yung false ay 0. 0 ay false. Okay? So, yun yung sa VLOOKUP natin. So, magsasample tayo sa VLOOKUP. Let's say, meron tayong 1 dito. Okay? Let's say 5. Hahanapin natin kung anong month yung 5. Ito yung table array natin, yung master file. Okay? So, sa master file natin, okay, let's say this is the number, months number, and this is months, let's say name. Okay? Month's name.
So dito meron tayong, so let's say, okay, sa VLOOKUP. Sa VLOOKUP, ang hinahanap natin ay, let's say, meron tayong number 5 equals VLOOKUP. Ang lookup value natin dito ay 5, di ba? 5 yung lookup value natin. Sa lookup value natin, i-compare natin, hanapin natin, nasaan yung lookup value natin sa table array natin. Okay? So, nasaan yung 5 dito? Anong column? Nasa months number, di ba? So, ibig sabihin, i-highlight natin from A, ano yung hahanapin natin? Yung month, di ba? Sa B. So, ibig sabihin, saan natin hahanapin yung lookup value natin? Nasa column A. Ano yung hahanapin natin? Kapag nakita na niya yung 5, ano yung result na gusto natin makuha? Yung months, di ba? Yung name of the months, which is B. So, makikita nyo how many column from the lookup value column up to the column of the result na gusto nating makuha. So, 2, comma, yun yung magiging column index number natin. Yung 2. Okay? So, lagay natin dito, 2, comma, false, kasi ang hinahanap natin is exact, kasi hindi naman approximate. Ang sinasabi nating approximate is kung meron tayong sales, pag merong sales target, kung ang benta mo ay from 1,000 to 5,000, kung naka 2,000 ka, ano yung mag-form mong sales? Yun yung approximate. Pero dito, exact ang hahanapin natin kasi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ang lagay natin either 0 or false. So, mas madaling isulat yung 0 kaysa false kasi ang false natin is 5 character. Okay? So, close natin, enter. So, ibig sabihin, 5 is equivalent to May. And then, pag nilagay natin 8, August. Okay? So, ito yung magiging formula natin. So, lagi nyo tatandaan, from the lookup value of the column up to the column of the result na gusto nating makuha, how many column? Kasi siya na maghahanap nun eh. At katulad nun, 8. Ano yung katapat ng 8? August. Ano yung katapat ng 11? Na November. So, yun yung kukunin niya, yung katapat. So, yun yung gamit ng VLOOKUP. Kapag nakita na niya yun, yun ang hahanapin niya. Okay? So, ibig sabihin, ang result ng VLOOKUP natin, kung ano yung katapat na hinahanap nyo. At kung ilang column yung gusto mong kuhanin. So, sa column index yun. Okay? So, yun yung lagi yung tatandaan. Okay? Sa HLOOKUP naman, in terms of horizontal, yung number of rows naman. Okay? How about match? So, match naman tayo. Okay? Ang match naman, ilan yung arguments natin sa VLOOKUP? 4, di ba? Ang table array natin is more than 1 column. Yeah, more than 1 column. A, B, A to C, A to D. Depende kung ano yung hanapin natin. Sa match naman, ang gagawin niya is lagi lang isang column. Lagi lang siya isang column. Meron tayong 3 arguments. Kung sa VLOOKUP, meron tayong 4 arguments, which is the column index number. Doon naman sa match, wala tayong column index number. Okay? So, yung match natin equals match. Ano yung lookup value natin? Ang lookup value natin ay 8, di ba? Comma. Ang lookup array natin, isa lang column. Isang column lang. Saan mo hahanapin yung lookup value mo? Saan natin hanapin? Sa column A, di ba? Hindi, column A. Kasi yung lookup value, saan natin hanapin yung lookup value? Hindi yung result. Wala tayo sa result. Yung lookup value. Saan natin hahanapin yung lookup value? Kaya isa lang ito. Ang result nito ay number, which is the position of the row kung saan natin hinalight yung lookup array natin. Saan natin siya hanapin? Sa column A. Ito ang pag-highlight niyan. Kapag hinighlight mo yung buong column A, ibig sabihin, hahanapin niya yung lookup value mo from the first row up to the last row. Okay? So, pangilan siya rito? 16, di ba?
So, pang 16 siya. And then, comma, ganun din sa match type natin. 0 or 1. Greater than 1 or ito, huwag nyo nang pansinin ito. Okay? So, either 0 or 1, true or false. Parang VLOOKUP lang din. So, dito ilalagay natin 0. Okay? So, kapag highlight natin yung buo, ibig sabihin, pang ilang row yung number 8 natin. So, pang 16 siya, di ba? So, pag in-enter natin, 16. Okay? So, ibig sabihin, yung number of row yung hinahanap niya. Okay? Halimbawa, kung ang hinighlight nyo lang is equals match natin ito, comma, hinahanap natin dito. Okay? Ito lang yung i-highlight natin. Ibig sabihin, mag-uumpisa siyang maghanap dun sa dito, sa row 88. So, ibig sabihin, bibilang siya magmula rito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ibig sabihin, pang 9 row siya. Okay? So, yun yung magiging sagot natin. Pero make it sure na lagi siyang absolute kasi pag binaba nyo yan, A8 nyo magiging A9 to A21. Okay? Kaya, nauna natin pinag-aralan yung absolute. Okay? So, pag in-absolute natin, F4, comma, and then 0, ang lalabas dyan ay 9. Okay? So, nakuha nyo dito siya. Kung ang hinahanap natin sa match ay number. The position of the lookup value dun sa lookup array natin. Kung pang ilang column siya, ay kung pang ilang row. Ganun din sa column. Ganun din sa column. Kung column ang hanapin nyo, highlight nyo lang yung column, pang ilang column naman siya. Okay? So, magkamukha lang siya. Either row ang hanapin natin or column. Okay? So, how about index? Index naman. Okay. Sa index naman, meron tayong 3 arguments. Okay? But, yung pangatlo natin is optional. Kaya meron siyang nakalagay na bracket. Okay? Kapag ito ay omitted, ibig sabihin automatic column yun. Pwede siyang alis sa dalawa. Pero pag naglagay kayo ng array, row number, and column number, ibig sabihin, yung intersection ang hinahanap nyo. Okay? Yung intersection niya. Let's say meron kayong month, meron kayong items, yung pinaka-intersection niya. Yun ang hanapin natin. Kung meron kayong row number at saka column. Okay? Dito naman sa index, di ba meron tayong match? Di ba yung match natin, hinahanap niya pang ilang row. Okay? Pang ilang row. Dun sa array naman natin, dito sa index, ano yung result na hanapin mo? Ano yung description or result na hanapin mo? Let's say, hahanapin natin yung 8. Di ba? Anong equivalent ng month number na 8 sa month's name? August, di ba? So, ano yung hahanapin natin? Yung array natin, yun yung i-highlight natin. Kung ano yung hahanapin natin. Ano ba yung hahanap natin? Column B, di ba? So, pag hinighlight natin yung column B, kapag nag-highlight kayo ng array sa column B at gumamit kayo ng match sa row number, ibig sabihin, hanapin niya pang ilang row. Nahanap na natin, di ba? Nahanap natin siya. So, kung ito ay whole column, ang hinighlight nyo, sa match din, whole column naman. Okay? Comma, match, ano hinahanap natin? 8. Ito, di ba? Comma, yung lookup array natin, hinighlight natin buong column B. So, sa lookup array natin, buong column A din yung i-highlight natin. Buo din siya. So, pag nag-highlight kayo ng from A8 to A20, dito sa A, sa B din dapat ganun. B8 to B20. Kailangan magkamukha siya ng dimension. Okay? So, comma, 0. And then close parenthesis, dun sa match. And then close parenthesis sa index. So, ano yung result? August din. So, pag nag-change tayo, 9. Okay? Kung ang nangyari ganito, pagbalik rin natin. Ano nangyari? Nag-error na yung VLOOKUP natin, di ba? Silang number.
Kasi hindi naman tayo pwedeng maghanap ng ito, hahanapin natin dito pakaliwa. So, yun yung disadvantage ng VLOOKUP. Pero, yung index natin, hindi siya magbabago. Makanan man yan, makaliwa. Kasi ang index natin, ano yung array natin na hahanapin? Yun yung i-highlight mo. Doon sa match naman, hahanapin niya kung pang ilang row yung lookup value mo. Okay? So, yun yung hinahanap niya. So, yun yung advantage ng index match. Okay? So, clear tayo doon. So, kaya mas, kung ma-masteral nyo yung index match, mas powerful siya kaysa doon sa VLOOKUP. Although may mga gamit tayong VLOOKUP kasi siyempre, mas madaling kuhanin yung VLOOKUP kasi isang function lang siya. Pero yung index natin, lagi siyang may kasamang match. Okay? Index match. Okay? So, nag-error siya, di ba? So, yun yung VLOOKUP, match, and index. Okay? So, yung index, pag ginamit nyo, karamihan, merong kasamang match yan, merong kasamang count A. So, yung count A, kasi, ang result nito, yung sa row number natin, ibig sabihin, result niya number. So, any functions na ang result ay number, pwede nyo gamitin dyan. Okay? Ganon din sa column index number. Pwede nyo gamitin. So, dito sa VLOOKUP natin, sa VLOOKUP, itong 2 neto, pwede nyo rin palitan ng match yan. Okay? So, meron din tayong mga application na pwede natin gamitan ng match yan. Katulad nung nando sa may HR template. So, match ang kapartner ng column index number. Okay? So, how about choose? Okay. So, choose naman tayo. So, sa choose naman natin, meron tayong 2 arguments. Unang arguments natin ay number. Ang number natin is 1, 2, 3, 4, 5, 7 up to 255. Ang value natin is yung result na gusto natin kunin. Halimbawa, 1. Ano yung 1? Jan, di ba? Ano yung 7? July. Okay? So, depende din sa posisyon mo, yun ang kukuhanin niya. Halimbawa, ito, hanapin natin. Okay? 9, comma. Ilan yung possible result na pwede natin makuha? 12, di ba? 12 yung possible. So, 12 din yung ilalagay natin dun. Value 1, value 2, value 3, value 4. So, maglalagay tayo ng January, double quotation, comma, February, double quotation, comma, up to December. Okay? So, tingnan natin kung pwede natin shortcutin. Okay. Okay. So, shortcutin natin. Okay. Pag sinyortcut niyo siya, highlight nyo lang. Okay? Highlight nyo lang siya. Na-highlight nyo na, di ba? And then, yung B9 to B20, ano yung B9 to B20 nyo? Anong result nun? Pindutin nyo yung F9. F9 siya. So, yung F9, magkakaroon siya ng parang, ano yung tawag doon? Yung bracket, yung curly bracket na yun, kaya i-delete nyo yung curly bracket sa unahan tsaka sa dulo. Teka lang, ba't wala? F9, highlight nyo and then F9. Okay? Highlight ko. Then F9. F9. Ba't nagiging value? Ha? Alin value? Baka kailangan mong gumamit ng function. Ah, hindi. Hindi. Okay lang naman. Hindi. Ito, tara. Saan ba? Skip mo. Sige. Open. Tapos, Ito. yan. Ito. Comma. Tama. Tapos, highlight mo. Select ko to. Tapos? Tapos, highlight mo. Then F9. Ah. Anong nangyari? Sino yung tatanong? Ba't din ganun? Okay? Kaya lang, dito, ang separator natin is semicolon, di ba? So, kailangan separator natin dyan is comma.
So, palitan nyo ng comma. Ano kung 1,000? Ha? Ano kung 1,000? Ngayon, kung meron kasing mga separator na semicolon ng kwan, de okay lang yan. Kasi ito, yung semicolon is yung row. Kinonvert lang natin para hindi lang tayo mahirapan magsulat. Paano po yung pag 1,000 yung item dyan? Hindi naman lalagpas ng libo yan kasi hanggang 255 lang tayo. Okay? Kung 1,000 yan, hindi nyo na gagamitin ditong choose. Gagamit na kayo ng VLOOKUP. Okay? Meron lang mga gamit itong choose na pwede nyong paggamitan. Pinapakita ko lang sa inyo. So, ibig sabihin, ano yung C9 natin? 9, di ba? So, bibilangin nyo yan. Nasaan yung 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 is September. So, 9 na magiging result niyan. Enter mo. So, kung ito ay 2, ang result niyan ay Feb. Kasi pangalawa yung Feb. Okay? So, yun yung choose. Okay? So, halos para magkakamukha lang siya, di ba? Pero may mga kanya-kanyang gamit yan. Yung VLOOKUP, match, index, at saka choose. Match, index, lagi siyang magkasama. Okay? So, kailangan masteran nyo yan. Maraming gamit yan. Napakaraming gamit. Okay? So, pag tinanong kayo sa interview, alam nyo ba yung VLOOKUP? Opo. Gusto nyo, index match pa. Kasi, mas kwan yan. Pag sinabi, index match, minsan yung iba hindi alam. Ano yung index match? Mas powerful kami sa VLOOKUP yun. Okay? So, yan yung mga example natin. Isang application ng choose, napakita ko na ba sa inyo yung gravity calculation. Okay, sa gravity calculation, nagawa ko to nung nag-resign ako doon sa una kong trabaho. Okay. Ito ay base sa... Hindi yan ako. Ito ay base doon sa UAE law. Kasi meron tayong, sa UAE law, meron tayo na kapag employed ka ng unlimited contract. Pag employed ka ng 1 year below, walang gratuity. From 1 to 3 years, meron kang makukuhang 7 days. 3 to 5 years, meron kang makukuhang 14. Pagdating yung 5 years, 21. Above 5 years, meron kang 30 days. So, siyempre, i-split mo yan. Kailangan mo, halimbawa, 7.5 ka, 6.5. Siyempre, yung 6.5 na yon, yung 5 years, ikakalculate mo as 21 days, pero yung 1.5, ikakalculate mo as 30. So, gagawa ka niya ngayon ng formula mo. So, meron tayong formula. Nagtago siya. Okay. So, meron tayong formula. Na kapag greater than or equal to 5, imumultiply niya yung 5 times 21 times I7, which is the basic. Okay? And then divided by 30. Divide mo sa 30. Okay? So, plus, itong basic mo, syempre, i-minus mo na yung 5 kung meron ka pang extra. Di ba? Kung 6.5 siya, let's say 6.5 minus 5. And then 1.5. So yung 30 days dito na di-divide natin and then multiply na sa 30. Kaya kinancel ko na yung 30. Kaya wala ka nang nakikitang times 30 and divided by 30 doon. Okay, di sa una. And then, so kung 3 years ka or 14 or no gravity. So yun yung mga calculation. And then, kung gusto mo naman i-convert into currency, dyan na papasok yung, wala pa rin. Okay? So, meron tayong peso. Ibig sabihin, meron tayong choose. So, meron choose A1. So, ito 1, 2, 3, 4. So, pag 1, PHP. Pag 2, rupee. Pag 3, USD. Pag 4, AAD. So, INR, USD, automatic nag-change ito. Kasi, papalitan yan. Times, ano yung meron pa tayo indirect. Ano yung pinili niya rito? USD. Okay? So, kaya merong mga
meron tayong mga functions na extra dito. Meron tayong choose, meron tayong indirect. So, ganun din dito. Ito yung normal, ito yung meron tayong conversion. Ito yung pangalawa naman. Meron tayong unhide natin. Unprotect pala. So, meron tayong choose again. So, PHP, INR, USD, and then AED. And then yung choose din natin dito. Okay? So, yun yung isang application nung choose. Okay? So, clear tayo dito. So, VLOOKUP, match, index, and choose. Okay, gagawa tayo ng mga sample ngayon. Siyempre, ikukuha natin yan. Lalaro natin yung mga sample natin. So, in-explain ko lang sa inyo kung ano yung mga difference at saka yung, kung ano yung pwede nyong gamitin. Okay? So, clear? Okay. Choose. Okay, so choose tayo. Start tayo ng choose. Okay. Sa choose, let's say, randomly, meron tayong mga name. Let's say, equals, 4 lang gamitin natin. Choose. Mag-choose tayo. Ano yung index number natin? Let's say, maglalaro tayo ng 1, 2, 3, 4. Okay? So, pag naglaro tayo ng 1, 2, 3, 4, i-run between natin. So, either 1, 2, 3, para pag pinrest natin yung F9, parang kukuha siya magpipick siya ng number between 1 to 4. Run between. Ano yung lowest natin? 1. Highest natin is 4. Okay? Comma. Ano yung gusto natin? Result. Anong gusto natin result? Let's say, una, pag number 1 siya, ang gusto kong result ay Roger. Pag number 2, ang gusto kong result ay Amy. Pag number 3, ang gusto kong result ay Naomi. Pag number 4, ang gusto kong result ay Hannah. Okay? Close parenthesis. Then, enter. So, kaya nag-suggest siya kasi meron tayong ano yung nagkulang natin? Choose between, run. Nakakalimutan kong maglagay ng isang tayo meron ko lang parenthesis. Kaya nagsasuggest siya, meron siyang kulang. Okay? Ano yung kulang? Tingnan natin kung ano yung kulang. Ay, ala na pala, hindi na pala natin nakita. Pero meron dun kulang, kaya nagsuggest. Either close parenthesis or merong Minsan comma. siguro. Okay. Ay, hindi na magsasuggest yun pagka inulit natin. Kasi alam natin yung kulang. Okay? So, pag press nyo yung F9, automatic yan, magpapalit. Depende dun sa pinik nung run between natin. Ano ginagawa niyo po? F9. Yung F9 kasi is manual calculation. So, kinakalculate niya, nire-recalculate niya. Ngayon na F9 key, recalculate. Kaya nakalagay siya. Okay? Run between. Pwede pong gawin natin. So, run between siya. Run between, ibig sabihin, nagpipick lang siya ng number. Okay? So, meron siyang 1, 2, 3, 4. Pinipick niya run. Okay? So, ngayon dito naman sa rating natin. Kahit may point siya, ang kukuhanin niya lang is yung whole number. 2, 1, 2, 5, and 4. So, kung ilalagay natin doon, let's say, i-copy muna natin ito. Copy. And then from here, equals choose. And then choose natin ito, comma. And then paste, close parenthesis. Then, control, enter. Okay, so ibig sabihin, 2.5, which is 2. Bad. 1 is very bad. 2 is bad. 5.9 consider as 5. Very good, kasi pang 5 siya. And then 4 is good. So, yun yung lang trabaho ng choose. Basta, yung position ng value mo. Ang index natin is 1, 2, 3, 4, 5. So, basta ang importante lang dito, marunong kayong mag-create ng index. Okay? Hindi yung index na function, ha? Yung index which is 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Okay? So, katulad ng a month, paano nyo kukuhanin yung index ng month? Let's say, June 1. So, meron tayong function na month. So, month, that particular date, ang lalabas din ay 6. Di ba? Kasi June is 6. So, yun. Okay? How about numbers? Okay?
So, dito kasi ang ginamit natin ay VLOOKUP. Okay? So, baguhin natin. Kasi itong VLOOKUP nito, kinukuha niya yung approximate. Kaya ang ginamit natin ay tree. So, delete muna natin. So, dalawa yung functions na pwede natin gamitin dito. Ito, choose, and then VLOOKUP. Okay? So, dito, ito yung sinasabing approximate. Kasi, from December to February 29, yun yung Q1. From March 1 to May 31, yun yung 2. Hindi ito yung normal na quarterly. Meron tayong January to March is Q1. And then April to April, May, June is Q2. Dito hindi. Nag-start siya ng December. So pag kinuha natin using VLOOKUP equals VLOOKUP natin itong number nito, comma, saan natin i-lookup? From here, from D2 to D4, or highlight nyo ng buo. Alin sa dalawa. Okay? So, pwede nyo highlight ito, and then pwede nyo highlight dito. Kaya pag in-highlight nyo rito, F4 nyo. Okay? F4 natin, comma, pang ilang column? Yung hinahanap natin. From the lookup value hanggang sa result na gusto natin makuha. 3 column. So, 3 siya. Ano yung hinahanap natin? Approximate or exact? Approximate, di ba? So, pwede natin lagyan ng 1 or omitted. Pwede siyang wala. So, close parenthesis. So, pwede natin hindi ilagay yung 1 or yung true. And then, enter. So, ibig sabihin, May. Nasaan yung May natin? May, nasa quarter 2. Di ba? So, pag dinrag natin yan, so, nasaan yung June natin? Nasa 3 na siya. Ano ibig sabihin nito? Quarter, di ba? So, concatenate na lang natin sa Q. Double quotation, Q, space, double quotation, and. Okay? And then, enter. And then, drag. Okay? And this connector. Bakit? N. Ang end natin is concatenate. Okay? Pero bakit? Nagdagdag lang tayo ng Q dun sa result. Bakit ganun? Okay, tapos na nag-exam? Siya. So, yun yung Bakit ganun? ampersand natin. Sir, ba't ganun? Okay? Kaya tayo merong Q. Next. Bakit? Dun sa choose. How about choose? Okay, so choose natin. Di ba sabi ko sa inyo, kailangan alam nyong manipulate kung paano kayo makakabuo ng number. So dito, paano tayo makakabuo ng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Meron tayong function na month, di ba? So pag sinabi natin anong month nito, which is 5, di ba? Month nito, August, which is 8, di ba? So pag minant natin yan equals month nito, so meron tayong 5, 8, 5, 10, 3, 11, 7. So pag nilagay natin yan sa choose, nilagay natin choose, okay? So kapag ang month natin ay 1, meron tayong 1 quarter. Kapag February, 1 pa rin. So, ibig sabihin, yung January at saka February, dalawang 1. Di ba? So, lagay natin ng 1, 1. Okay? Comma. Ano yung susunod natin? 3, 4, 5. Di ba? Ano yung 3, 4, 5 natin? 3, 4, 5. 3 months ito, di ba? So, tatlong 2. Tatlong 2 yung ilalagay natin. Kasi ano yung nakakasakot dun sa Q2 natin? Meron tayong March, April, and May. So, tatlo siya. So, tatlo ilalagay natin. 2, 2, 2. Okay? How about yung 3? Meron tayong June, July, August. So, tatlo rin. Di ba? So, 3, 3, 3.
comma, ano yung nakakasahok ng Q4 natin? September, October, and November. So, 4. So, hindi. Ibig sabihin, 3 na 4. Kasi, 1, 2, 3. Di ba? And then, ano yung December natin? Sakop ng 1. Kaya 1 ulit tayo sa dulo. Ay, comma, 1. And then, close parenthesis natin. And then, enter. So, magkakamukha ba siya? 2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 4. And then, concatenate uli natin ng Q. So, double quotation, Q, space, double quotation, and. Then, control, enter. So, pares lang siya, di ba? So, meron tayong two functions na solve ng, meron tayong one data na pwedeng solve. Kaya sa Excel, magugulat kayo, isang data lang, ang daming solution. So, iba-iba ng solution yan. Okay? So, pwede natin gamitin. So, katulad nito, meron tayong choose, and then meron tayong VLOOKUP. Okay, so clear? May tanong? Wala. Okay. So, we'll proceed. Mamaya. May tanong nga pala last week. Hindi ka nagtatanong? Last week, hindi kayo nagtanong. Okay, so tuloy natin. So dito naman, kapag ang 4 daw ay kapag ang value mo ay 4, ang gagamitin mo ay subtraction. 100 minus 10. Kapag ang value mo ay 3, 100 plus 10. Pag ang value mo ay 2, 100 divided by 10. Pag ang value mo ay 1, 100 times 10. So, paano mong gagawin yan? Equals, choose, etong index number natin, comma, ano yung unang value natin? Multiplication, di ba? So, ito, times, ito. Comma, ano yung pangalawa? Division. Ito, divided by ito. Yung pangatlo natin, addition. Ito, plus ito. Then, comma, ano yung last? Minus. So, ito, minus ito. Then, close parenthesis. Then, enter. So, 4. Minus, di ba? 100 minus 10. 90. Kung ang value natin ay 1. 100 times 10. 1,000. Kung ang value natin ay 2, ano yung sagot? 10. Kung ang value ay 3, sagot? 110. So, ayan. Paggawa mo ng formula. Okay? So, clear tayo doon? Sir, pwede pa rin ha? Ha? Balik sa ano sir? Sa? Sa resulta. Okay. Sa umpisa. Paano siyang nakuha? Una, ilalagay mo kung ano yung index mo, di ba? So, kung ang index mo ay 3, ano yung 3? Plus, di ba? So, mag-start ka sa 1 equals choose. Kapag ang value mo ay 1, anong gusto mong mangyari? Multiply, di ba? O, so, ito times ito. So, multiply mo lang siya. Kasi multiply ang gusto mong mangyari. Kapag ang value mo ay 2, anong gusto mong mangyari? Comma, separation. Yung value 1 natin, separation, comma. And then, ano yung value 2 natin? So, value natin, division. Ito, divided by ito. Separate uli, comma. Kasi, 4 yung possible na answer natin. Kaya 4 din yung possible na value natin. So, ngayon, yung 3 natin, plus. So, ito, plus ito. Comma. Ano yung fourth value natin? Subtraction. Ito, minus ito. Then, close parenthesis. Then, enter. Okay, kaya pagka palit kayo ito, automatic papalitan mo. Okay? So, clear? Okay. Next. Bilis natin, no? Okay. Mean, median, and mode. Ito yung mga statistics na functions natin. Pero kahit hindi nyo naintindihan itong statistics functions natin,
Ang importante lang dito ay maipakita natin kung paano natin i-calculate yung items natin. Okay? Yung mean, ito yung tinatawag nating average. Yun yung mean. Yung median, yung pinakagitna nung given data natin. Okay? Yun yung median. And then yung mode naman natin is ano yung nag-duplicate. So, yun yung mode. Kung ano yung nag-duplicate. Using the combo box. Okay? Asan yung combo box natin? Palitawin natin yung header natin. Ribbon. Ang combo box natin ay punta tayo ng developer, then insert. Kung wala kayong developer, 100% wala kayo kasi by default wala yan. Okay? So, file. Punta kayo ng file. And then option. And then customize ribbon. And then check nyo yung developer. Check nyo lang. Kasi naka-check yan by default. Kasi ang developer, ginagamit lang yan ng mga nagpo-program. Yung sa BBA, yung sa macro. So macro yan. Saan Okay? po yun ako? Ha? I-check nyo lang. Hindi po saan po yun nakikita? Dun nga, sa option, Hindi, then ayun, customize nandiyan na po ribbon. ako. Wala pong... Ha? Saan dito? All commands. Yung sa'yo, sa kwan 2007 ka kasi, sa popular, check mo nga, sa formulas, ayan, show developer. Okay? So, pag 2007, iba yan. Lagay yung check. Popular. Pag sa 2007, sino naka 2007? 2007, pindutin yung bilog. Pag napindot nyo, pindutin nyo yung option. Pag napindot nyo yung option, pindutin nyo yung popular. Show developer ribbon. Nakalagay. Sa 2010, ito. Option. And then customize ribbon. And then, check nyo lang siya, developer. Then, okay. Ayun na. Okay nyo lang. Okay, lalabas na, di ba? So, ngayon, punta kayo ng developer, insert. Okay? First, yung form controls nito, itong mga form controls nito, pwede nyo siyang i-link sa cell. Okay? Kapag ActiveX controls, pwede nyo siyang i-link, pero mostly ginagamit ito sa coding, sa macro. Kaya ito ang gagamitin natin. Although makapares lang siya, meron siyang button dito, meron itong button, merong combo box, pero ito ginagamit sa macro, sa BBA. Okay, so ito gagamitin natin. Combo box. Okay? And then, click muna natin dito sa labas. Para sakto siya, dito sa square nito, click niyo yung Alt. Automatic re-resize siya. Alt. Okay? Click niyo yung Alt para mag-resize siya dun sa cell. I-resize niyo yun. So, hindi na kayo mahirapang i-resize nyo ng isa-isa. Okay? Ganun din sa picture. Pag nag-a-align kayo ng picture, pindutin nyo lang yung Alt, then i-drag nyo. Mag-automatic, i-align na nyo doon sa cell. Ipapasok nyo doon. Basta kailangan may kasamang nakapindot yung Alt pagka dinag-drag nyo. Okay? Yung Alt. Now, Control 1 or meron tayong right-click format control. Control 1, ganun din siya. Okay? Input range. Ang input range natin ay mean, median, and mode. Di ba? So, ayan yung input range natin. Ang input range, ibig sabihin, yun yung makikita nyo rito sa drop-down menu nyo. Okay? Then, okay natin. Link. So, ililink natin saan? Let's say, ilink natin sa B61. Ano yung makikita nyo sa link? Makikita nyo sa link kung ang pinindot nyo ay mean, ang mag-a-appear niya ay 1. Kung ang pinindot mo ay median, mag-a-appear niya ay 2. Kung ang pinindot mo ay mode, mag-a-appear niya ay 3. And then 3D para medyo magandang tingnan. Pag 3D. Okay. So pag tinignan natin yan, click natin. Mean. 1. Mag-appear 1, di ba? Median. 2. And then mode. 3. So ngayon, lalagyan natin ng formula dito. Okay? Sir, paano nyo nakuha yung main yung ano? Doon sa may... Control 1? Yung control 1? Control 1.
And then yung input range. Saan po nakikita yung format control? Alin? Alin? Saan po nakikita yung format control? Control 1. Oh, wala po eh. Highlight. Control dito. Ha? Wala po. Walang control. 4 na tab lang. Opo. Hina-highlight nyo. Yes, sir. So, pag kinlik nyo siya, so dito, ang kukunin nyo yung form controls, wag yung ActiveX. Kasi parehas lang siya eh. Merong combo box dito, meron din combo box. Pero ito yung kukunin nyo, yung form control. Okay? So, pag kinlik nyo siya, right click, control 1, and then yung input range nyo, Input range. highlight nyo lang yung min to mode. So, min to mode. Tas Pagka-highlight nyo, Send link wala lang. send link, i-highlight nyo yung B61. Sa B61. So, i-click nyo yung B61 nyo. So, pagka-click ng B61, i-3D shading nyo rin. 3D shading, then okay. So, ngayon lalabas na siya. Pag kinlik nyo yung min, okay. Pag kinlik nyo yung median, okay. Then, pag kinlik nyo yung mode. Okay? So, clear tayo doon? Ngayon, gagawa tayo ng formula ngayon. Media. Equals, choose, ano yung index number natin? Ang index number natin ay itong B61. Comma, kapag ang B61 ay 1, anong value natin? Mean, di ba? So, yung mean, yun yung average. So, average ng value nito. Value ng given data natin. Comma, kapag ang value natin ay 2, median, di ba? So, lagay natin median, and then median nito. Close parenthesis. Comma, mode, yung pangatlo natin, mode. Okay? Yung huli. And then, mode natin. Kaya lang, pag wala tayong duplicate dito, mag-error siya. So, later on, lalagay natin kapag nag-error. Then, close parenthesis, then enter. Kasi naka-mode tayo, di ba? So, min natin. Min, ibig sabihin ay, ano ang average nito? 22.77. Okay? Median. Ano yung pinakalahati nito? So, i-prove natin na yung 23 yung kalahati. Okay? So, i-sort natin siya. Sort natin. Ito yung nasa gitna. So, 4, 8, 5, 4. And then, 4 ito. Nasa gitna niya ay 23. Okay? Kaya 23 siya. Okay? So, yun yung median. How about mode? Ang mode natin ay error kasi wala siyang duplicate. Let's say ito gawin natin 8. So, meron siyang duplicate. Yung 8. Okay? So, ngayon, maglalagay tayo ng number. Na kapag ito ay NA, sabihin natin ay no duplicate. So, lagay natin dito, sa mode natin, if error, ano yung gusto mong mangyari? Comma, no duplicate. Double quotation, then, close parenthesis, enter. So, pag naglagay tayo, min, so, para mas maganda, ilagay mo ito, buhatin mo dito. Para hindi kita yung 1 mo. Okay? So, pag nag-click tayo, median, 23, mean, 22.7, about mode, no duplicate. So, pag naglagay tayo, 9, so 9 ang duplicate niya. Okay? So, clear? Okay, sa no duplicate, parang ganito lang yan eh. Kapag NA equals, if error, anong gusto mong mangyari? Ipe-perform niya yung mode. Una, ipe-perform niya yung mode, di ba? So, mode natin, ito, mode nito, then close parenthesis. Kapag nag-error, anong gusto mong isulat kapag error? Lalagyan natin, no duplicate. Ang no duplicate natin is text, kaya nakapaloob siya sa double quotation. No duplicate. Double quotation. Then, close parenthesis. Enter. So, 9. So, baguhin natin ito. Gawin natin 10. So, no duplicate. So, yun lang if error. Kaya nilagay natin inside. Inside the choose. Kaya meron lang siyang choose. Okay?
So yun yung pag nakasanayan nyo yung paggamit ng if error, like for example, if the result is error, anong gusto niyo mangyari? Okay? So marami kayong mapapagamitan nun. Okay? So yun yung isang gamit ng if error. About sum, about this, if the number of, parang sa formula lang din tayo. Kapag ang value ay 1, anong gagawin niya sa given data? Isa-sum niya. Kapag ang value ay 2, anong gagawin niya? I-average niya. Equals, choose itong number. Kapag ang value ay 1, sum. So, sasum niya tong given number. Otherwise, kapag ang value niya ay 2, average. I-average niya to. Then, enter. Kulang ng ano. Okay, so anong kulang natin dyan? Parentheses. Saan tayo may kulang ng parenthesis? Doon sa dulo. Kaya sinuggest niya. Okay? Enter. Kaya huwag kayong matakot pag nag-appear yun. 2. So, ibig sabihin, average. Nakapalit din yung ano, no? Ha? Yung word. Okay? Oh, nakapalit din. Pinalitan lang. If A7 is 1, then sum. Otherwise, average. Yun yung if function. Kapag ang value nito ay 1, ilalagay niya sum. Double quotation, sum. Kapag ang value ay otherwise, if false, average. Kasi dalawa lang naman choice natin. Either sum or average. Okay? Kaya yung if natin. So, clear? Ang ganda Clear. yung recording. Okay. So, break muna tayong 5 minutes. Okay. So, let's start. VLOOKUP. Simple VLOOKUP lang tayo. So, 20. Ito yung approximate natin. So, number siya from 0. 0 to 4 is name 1. 5 to 9 is name 2. And 10 to 19 is name 3. And then 20 is name 4. So, ito yung tinatawag nating approximate. Kung ang number natin ay dito, ay hindi sakto. So, kukunin niya yung pinakamalapit. Equals VLOOKUP. Itong lookup value natin, saan natin siya hanapin? Table array natin from here to here. F4. Or, the other one is, para mas save kayo, B to C. Okay? So, ang pagkakaiba lang nito ng B to C, mag-iingat kayo kung merong sinend sa inyo na 2003 version. Okay, 2003 version. Yung makikita nyo merong compatibility sa itaas. Yung name ng file and then merong open and close parenthesis compatibility. Okay. So pag gumamit kayo ng VLOOKUP, kung ang gamit nyo ay 2007 or 2010, hindi nyo siya pwedeng gamitin na VLOOKUP dun sa may 2003 na i-highlight yung buong BC. Bakit? Kasi yung 2003 meron lang kayong 65,000 rows. Unlike sa 2007 and 2010, meron kayong 1 million. So, ibig sabihin, kung ang gamit nyo ay 2007, 2010, binilookup nyo sa 2003, pwede siya. Pasok pa. Kasi 1 million is greater than 65. Pero kung 2003 kayo at nag-VLOOKUP kayo sa 2007 o 2010 at ginamit nyo yung whole column, hindi siya pwede. Kasi hindi pasok yung 65,000 sa yung 1 million sa 65,000. Okay? So, yun yung difference kapag nag-highlight kayo ng buo. Yung disadvantage nun. Okay? So, yun lang yung kanina. Comma. And then, pang ilang column hinanap natin? 2. Then, close parenthesis or 1. Pwede nyo ilagay ng 1. So, ibig sabihin, name 4, 19. So, meron tayong name 3 kasi 10 to 19 ang value nito. Diba false? Pag false, exact. Okay, true. Pagka true or omitted or 1, approximate. Okay? So, yun yung hinahanap natin. So, clear? Clear tayo dito. Yung sumasagot Meron silang tanong eh. Ayaw lang nilang ano eh. Ayos, ayaw. Okay. Mga tolero lang. Okay. So, dito naman, meron tayong
validation, meron tayong column index, di ba? So pag ginamit natin yung VLOOKUP natin, like for example, yung name dito, hahanapin niya kung ano yung test 1 niya, hanapin yung test 2, hanapin test 3, hanapin test 4, and test 5. Okay? So sa normal, kung bago-bago pa lang kayo, equals VLOOKUP, ang lalagay nyo ito, hahanapin niya sa comma dito. Diba? And then F4, comma 2. And then, comma 0 kasi text yung hinahanap natin. Diba? Text yung hinahanap natin eh. Then gagawa uli kayo dito, ganun din. So let's say, i-copy natin, gawin natin dito. Lagyan naman natin ng 3. Di ba? Pero ito ay C na. Kumbaga, from A to C. Kasi 3. Okay? So, dito naman, 4 equals VLOOKUP, ito, comma, and then pagdating dito ay F4, comma, 4, comma, 0. And then dito ay 5 naman. So, equals, copy, dito ay 5, and then lagay natin dito ay E. And then dito ay 6. Okay? 6, and then ito ay F. Okay? So, yun yung isa. Pangalawa naman, pwede nyong gawin na equals VLOOKUP. Yung hahanapin nyo, pag dinrag nyo pa kanan, kailangan hindi mag-move, di ba? So, lagay natin ng F4, F4, F4. Yung column. Kasi kailangan hindi siya mag-move. Comma, and then highlight natin lahat. Okay? And then F4, comma, ano yung unang hinahanap natin? Pang ilang column? 2, di ba? So, 2 lalagay natin, comma, 0. And then drag natin. And then babaguhin nyo lang ito ng, gawin nyo ng 3. And then gawin nyo ng 4. And then gawin nyo ng 5. And then gawin nyo ng 6. Okay? Kasi binibilang niya, pang ilang column ba to? Pangalawa, pang ilang column ito? Pangatlo, pang ilang column? Pang-apat, pang ilang column? Pang-lima, pang ilang column? Pang-anim. Okay? Pero, ano yung sabi ko kanina? May mga functions na siya na mismo yung magbibilang sa inyo magbibigay sa inyo ng number. Kasi sa baguhin nyo, gawin yung 2, gawin yung 3, gawin yung 4, gawin yung 5. Hindi. Huwag tayo maglalagay tayo. Manual yun eh. Okay? Kailangan, lagyan natin ng isang formula na kapag drag natin, kuha na kagad yung sagot. Okay? So, delete ulit natin. Hindi, dito pa rin. Iba pa yan. Iba pa yung sa advance natin. So, dito, meron tayong formula na equals, ano yung columns natin? Meron tayong columns. So, ang column ng A to B. A to B. Okay? Kahit na wala ito, tsaka ito, ilang column yan? A to B. Dalawa. Okay. Pag drag natin, ilang column? Dalawa pa rin kasi B to C. Di ba? So ngayon, para maging 3 ito, anong gagawin natin? I-fix natin yung A. Di ba? So kailangan ito, pag pinix natin yan, 3, 4, 5, 6. Di ba? So pinix natin. So lagay natin ngayon dito. Equals VLOOKUP. Lookup natin to. F4, F4, F4. Na-record ba tayo? Okay. So, fix natin yung column. Then, comma. And then, drag natin ito. Lahat. Or, kung gusto nyo, drag nyo lang hanggang dito. Okay? Then, F4 nyo. And then, release nyo yung sa B. Kasi pag dinrag natin pa kanan, A to 7, magiging A to 7 to B. Pag dinrag ulit natin, A to 7 to C. Pag dinrag ulit natin, A to 7 to D. So ngayon, sa columns, ang bibilangin niya lang, from A to B ilan? 2. From A to C ilan? Wala siyang pakialam sa number. Kung ano man number. So, i-copy nyo siya. I-highlight nyo. Pag in-highlight nyo, click nyo lang yung table array. Click natin.
copy, comma, columns. And then pwede nyo na i-paste. Ngayon, kung nalilito pa kayo, tanggalin nyo na lang yan. Okay? And then comma, 0. And then enter. Then drag. Di ba? So, pag kinlik nyo siya, so automatic yan. Para pa yung column ko rin. So, columns, $A, basta makabuo kayo. Ito, ilang column? 2. Pagdating dito, 3, 4, 5, 6. So, yung columns nyo, pag pinix nyo yung unang column, A to B, ilang column? A to C, ilang column? A to D, ilang Ba't yung column? nasa Nakafix formula na. po, A to B lang. Ha? A to B. Kasi nandito tayo. Pagdating dito, A to C na yan. Kasi nga nagbunot, di ba? Yung absolute and relative reference natin. So, tingnan yung importansya ng absolute and relative reference. So, sa lahat yan, magagamit natin. Kaya kung alam niyo siyang gamitin, madali na makakabuo ng mga formula. Okay? So, clear? Sino may tanong? Taas ang paa. Wala? Okay. Okay, so tuloy tayo. So, yun yung columns, okay? So, pag isang formula lang nilagay nyo and then drag nyo pa kanan, makakopy nyo siya. Okay? So, ang mga exam nyo, katulad niyan, o kaya instead of columns, merong match. Okay? So, yun yung mga exam nyo. Kasama sa exam. Pag nakarinig ng exam alert. So, meron tayo isang meeting. Okay, ito pa pala. F8. Sa commission natin, meron tayong commission na LWG. Kung ang sales natin ay 55,000, so peso to, hindi, ito yan. Dollars. So dollars yan. So magkano yung magiging commission niya? Okay? So ito ay kinukuha natin ay approximate. So equals lookup value, comma, from sales and rate, and then F4, how many column? 2. Then close, parenthesis, or 1 or comma, true. And then enter. So meron tayong 0.06. Ito yan, 6%. Meron tayong 50. And then multiply by the sales. So ibig sabihin meron siyang commission na 3,300 kapag nakabenta siya ng 55,000. Okay? So ito yung magiging sale niya. Otherwise, kung meron siyang binigay na bracket dito, ilo-look up nyo ito dito ulit. Okay? So paano yan? Pag nilook up nyo rito. So dito, close parenthesis, ano yung sagot niya? 0.6, di ba? Ito yan, or 6%. So, pwede nyong gamitan inside, imbis na dito, equals VLOOKUP, ito, comma, dito naman siya. Kasi ito yung magiging amount na ibabayad sa kanya. F4, comma, 2, comma, sakto na to, di ba? Either sakto or 0 or 1, pwede pa rin. So, 1. So, meron siyang 925. Okay? So, kung ayaw nyo isama dito, pwede nyo siyang ipaloob dito. So, let's say, nakuha na natin yung 0.06, di ba? Ito na yung lookup value natin, 0.06. So, pwede nyo ipaloob. VLOOKUP. Ito na yung magiging lookup value natin, comma, and then, bracket ito, F4, comma, and then 2, and then close. So, ganun din. 925. Yeah? VLOOKUP inside VLOOKUP. Okay? So, pwede yan. So, meron pong VLOOKUP inside the
if functions. So, pwede. Okay? So, ganyan na yung mga pagdating sa advanced, ganyan na yung mga pinag-uusapan. Okay? Pero sa inyo, pwede kayong gumamit ng column helper. Ito yung column helper na tinatawag. At so, ito yung magiging sagot nyo. Or, pagpalitin nyo siya. Saan yung balik nyo yung VLOOKUP inside VLOOKUP? Yan. VLOOKUP dash VLOOKUP VLOOKUP. Okay? So, ayun yung magiging formula niya. Okay, so clear tayo dito? Okay. So, 4 B4. Okay. Pero bago tayo pumunta rito, naituro ko na ba sa inyo yung protection ng workbook? Hindi pa? Okay, so proceed muna tayo sa protection ng workbook. Yun na. Okay. Sa protection kasi ng workbook, pwede nyo i-protect to modify or i-protect na bago nyo buksan or pwede nyo kung masungit kayo, itago nyo yung formula na ginamit nyo. Pwede yan, lagyan nyo ng protection. Okay? Kailangan maging Kung ayaw nyo masungit, madamot. Okay? So una, kung meron kayong file, like for example, this is your file. Okay? By default kasi, lahat yan naka-lock. Okay, control 1. Click natin yung control 1. Then protection. By default, naka-lock siya. By default. Okay? So kung meron kayong file, una nating, bago tayo pumunta rin sa protection natin, meron kayong nabubuksan na file na mayroong password. Pag hindi nyo alam password, hindi nyo mabubuksan. Pangalawa, kung hindi nyo alam password, pwede nyo mabuksan pero read only, hindi nyo mamamodify. Okay? So una, ganito siya. Pag sinave as nyo, file save as, okay? Meron tayong tools dito. So bago nyo ilagay yung file name nyo, meron tayong tools. Sa tools, general. Okay, save as, tools, general, and then, first, password to open. Pag ang inilagay nyo ay password to open, ibig sabihin, hindi niya mabubuksan na hindi niya in-enter yung password. Okay, yun yung password to open. Pangalawa, pag blanco yung password to open at nilagay nyo ng password to modify, pag hindi niya alam yung password, hindi niya mabubuksan ng hindi niya may edit. Mabubuksan niya pero view lang. View, as in read only. Okay? Kung hindi niya alam yung password. Pero pag alam niya, mabubuksan niya. Okay? So, yun yung dalawa nito. Let's say, lagyan natin 1. And then, okay. And then 1 to confirm. And then, save natin into desktop. Book 1. Protection. Then, okay. Then, close natin. So, open. So, meron tayong password. Pag hindi nyo alam, hindi nyo mabubuksan. So, 1. Okay. So, baguhin ulit natin. Save as. Kailangan si save as nyo, hindi save. Kasi meron na kayong existing file, di ba? So, tanggalin natin yung password to open. Lagyan natin ng password to modify. Okay. Then 1. Okay. Then save. Yes. Then close. Buksan natin. Pwede pareho. Pwede pareho. Tapos magkaiba password. Pwede rin. Okay. So, read only. Hindi ko alam password. Read only mo lang. Pero mabubuksan mo siya. Meron pang mga third-party add-ins na pwede niyang i-hack. Yung password dito sa may sheet, pero doon sa may to open, wala na. Save as mo lang. Try mo save as. pag read only, pero pag password to open, wala na talaga. Hindi pa ako nakakita ng crack nun eh. So, yun. Pero yung sa may pag sa protect lang ng worksheet, meron siya.
Meron yan. Okay? So, yun yung sa password protection. So, 1. Okay. Okay. So, tanggalin natin. And then, password. Save as. Tanggalin mo lang. Delete mo lang. General. Then delete. Okay. Save. Yes. Okay. Halimbawa naman, meron kayong, ito lang ang gusto nyong pagalaw. Okay? Ayaw nyong pagalaw yung iba. Yung the rest of your worksheet. So, ang gagawin nyo, Control 1, and then sa protection, unlock nyo lang siya. Unlock nyo, then okay. So, ibig sabihin, itong the rest na ito, nakalock siya, di ba? So, pag right-click nyo, and then protect, password. Let's say, nilagyan natin password na 1. Okay? 1. Then, okay. So, dito, pwede kong mag-edit. Kasi in-unlock natin. Pero dito, hindi pwede. Okay? Kung may mga formula ka rito. Okay? Pwede mong i-protect yung formula mo. So, Highlight lang. Yan yung password to modify. Hindi password to modify. Ito yung sa protection ng sheet. Yung kaninang password to modify, pagbubukas pa lang yan. Gagalawin mo yung file. Sa file mismo yan. Ito sa sheet. Sa sheet. Okay? So, clear tayo dito. 1. Okay. Halimbawa naman, mayroon kayong formula. Let's say dito, mayroon akong formula. Equals, let's say simple formula lang. Ito. Para lang makita natin. Okay? So, nakita nyo siya B2, di ba? Ayaw kong pakita yung formula ko. Control 1, hidden nyo. And then, okay. Protect natin. 1. Okay, 1. Okay. Wala na, di ba? So, hindi nyo makikita yung password. Magugulat na lang siya. Bakit may nag-a-appear na data doon? So, pag pinalitan ko, may nag-a-appear, wala namang formula. Di ba? So, hindi nyo makikita na may formula kasi nakatago. Okay? Kasi masungit nga tayo, kaya madami tayo. Okay? So, yun yung protection. So, paano yan? Protect? Ganun din. Kaya mag-unprotect ng iba? Pwede. Kung meron silang third-party add-ins. Okay? Otherwise, meron din dito. Ba't kanina nag-unprotect kayo? Ito. Protect sheet or protect workbook. Kapag protect sheet, itong sheet lang nito. Kapag protect workbook, ibig sabihin hindi kayo pwede magdagdag o magbawas ng sheet. Protect workbook sa buong workbook. Protect sheet sa mismong sheet lang na yan. Okay? So kung meron kayong gustong itago, right click and then hide, protect workbook nyo para hindi niya mabuksan. Let's say 1, 1, okay. So hindi niya pwedeng i-unhide. Kasi tinago niyo yung nakaprotect nyo. Pag yung nag-submit workbook. ako, maglalagay ako. Okay? So huwag niyo lang kalimutan. Agad-agad. Hulaan niyo sa'yo. Okay? So ayun lang. So yan yung protection niya. Sir, natutunan ko yun. Talagang ko. Sino nagturo sa inyo? Kayo po. Okay? So clear tayo doon? Okay. So now, meron tayong data. Sana ta. Ano, meron tanong? Wala po. Okay. So meron tayong data. Ito yung data natin. Hanapin natin ito dito. Sige, try nyo sa mga laptop nyo ngayon. Okay. So dapat mag-error yung result nito kasi hindi siya equal itong value nito dito. Kasi pag chinek nyo siya ng length, let's say you'll check this data equals len of the same value x, by. So they have different number of length. Isang 8, isang 11. Okay. So dun pa lang magkaiba na. 8 is not equal to 11. Okay. So para ma-remove yung X. unnecessary space nito, anong gagawin natin?
Meron tayong trim equals trim. And then trim natin, equals trim. Trim natin ito. And then enter. Diba? And then copy natin. Copy. Ano kung may sobra-sobrang number? Alin? Alin sobrang number? Kunyari, limang number nung isa, trim na rin siya. Alin? Ito? Ito pong nasa product. Ito? Kasi doon. O ito? Yan. Ito nga i-trim natin eh. Ito-trim natin ito dito. So pag na-trim na natin, copy, then paste nyo rito. Alt-ES as in values. Kaya nga po, pag may, kunyari, BDU20710, Zero, hindi, wala nang zero to. pag natitrim na naman. Hindi, zero, hindi matitrim kasi number yun eh. Space lang yung tinitrim natin. So, ibig sabihin, pag may zero to, 5 digit after the letter, kailangan, hindi na talaga mahanap yun. Okay? Ang kinukuha lang natin is yung spaces lang. Okay? So, pagdating dito, okay na siya, di ba? So, nag-okay siya. 8 is equals to 8 and then the number. Okay? So, equal. So, yun yung unang solution. Okay? Pangalawang solution. Yung pangalawang solution, instead na gumamit tayo ng column helper, then ipipaste pa natin dito, meron tayong dito na pwede nating i-trim ito. Trim. And then close parenthesis. Kaya lang, ang trim natin, nag-expect lang siya ng isang cell or isang value lang. Ngayon, nag-trim tayo ng maraming value. So, ibig sabihin, marami ini-expect niya. So, hindi natin pwedeng i-enter yan ng enter lang. Kailangan meron tayong special key na Control-Shift-Enter. So, Control-Shift-Enter. So, meron tayong 704. Di ba? So, makikita nyo yung bago mag-equal, merong curly bracket. Kasi yun yung sign ng Control-Shift-Enter, which is the array formula. Okay? Trim. Open. Kasi trim natin lahat within the formula. Okay? So, yun yung ibig sabihin. Control-Shift-Enter. Enter. Kaya makikita nyo yung curly bracket. Okay? Okay. So, kung gusto niyo naman, yun na lang gawin nyo. Equals nyo rito, then trim, ito, enter, then copy nyo, paste, copy, ESD. Okay? May helper, wait lang. So, pag mayroong column helper, Trim. i-trim nyo lang. Open. Copy and then paste. This one. I-trim, then drag nyo lang yung formula. Then, Equals trim, then A4, then drag down. okay. So, kaya pagdating ng exam, bago mag-exam, talagang kailangan intindihin nyo yung mga pinag-aaralan natin lahat. Ha? Within the function. Okay? So, pag nag-trim kayo, equals. So, balik natin. Para nag-error. Ayan, error siya, di ba? Ayan. So, ang gagawin nyo, equals, iti-trim natin yung product ID. So, trim, Yan, mabagal. and then, yung product ID. And then, close parenthesis, control, enter. Yun. Okay? Okay. And then drag. Double click. Double click. So, na-trim nyo na. I-copy nyo ngayon, paste nyo rito. Paste values. Paste values. Oo, paste values. Kasi, tinanggal lang natin. Siya sa... Alt-ES V. Yun yung, or, kung di kayo sanay sa shortcut, right-click, values. Copy-paste as in values. Kapag in-okay ko siya, magna-number na to. Ay, mag-kuha na siya. Mag-equal na sa number. Okay? Sige nga. Yan. Ha? So, nag-number na siya. Diba? So, ito yan. Kumbaga, i-trim nyo muna bago nyo kuhanin yung data rito. So, parang ano siya, prerequisite siya pag naghahanap ka talaga. So, yan. Kailangan mo na yung trim. Convert nyo muna.
Okay? Sir, excuse me. Yes. Sir, nung nag-curly bracket tayo, yung nasa gumanon. Kasi text siya. Consider as text. Kasi twin niya pati ito eh. Okay. Dito, pag nag-print tayo nito ng number, magiging text siya, di ba? Lagyan mo ng plus 0. Paano pa Plus 0 sa labas. Dito. Dito. Plus 0 ka. Nawala yung curly bracket. Hindi, mawawala talaga yan. Mawawala Okay. talaga. Plus 0 ka lang. Then control enter mo. Control shift enter. Ayun. Kasi convert mo ito number. Nagkano siya sa number? Kasi nag-add tayo ng number. Nag-print ka, tapos kinonvert mo ulit, binalik mo sa number. Okay? So, yun yung dito sa kabila. How about dito naman? Baliktarin naman natin. So, nakita nyo to, meron siyang space, dito naman wala. O, hindi na lang trick. Baliktad, di ba? So, pag ginawa natin yan, equals VLOOKUP, yung lookup value natin, Trim na lang agad. comma, and then, itong file natin, F4, control shift down, then F4, to make it as absolute, comma, ilan yung hanapin natin? Ilang column? Units? 2, comma, 0, then close, enter. NA siya. Bakit? Kasi ito ay may space. Dito ay wala. So, pag ito ay may space, pwede natin i-trim ito dito. So, dito natin nilalagay. Trim, and then close. Yan, pwede na kasi 1 na lang. Then enter. So, ibig sabihin, VLOOKUP, trim, i-trim mo na kaagad bago mo i-lookup dito. Okay? So, pwede siya. VLOOKUP inside trim, then lookup. Okay? So, medyo nakakalito lang sa una, kailangan yung practice din talaga. Pwede rin both may trim. Pwede. Pwede mo siyang boot. Lalo na pagka ang hinahanap nyo ay yung iba naka-trim o iba ay hindi. So, mas maganda kung i-trim nyo na lahat. Okay? So, clear tayo? Medyo. So, kasama sa exam yan. Kasama yung mga exam yan. Okay. So, dito naman, ito na yung kanina. Next. Tapos na? B6 na, sir? Ha? B6. B6. Okay. Sa B6, hanapin nyo lang naman yung record tayo. Okay. Sa B6, yung itong kite, hanapin nyo lang naman yung number. Number Okay. na. Number lang. So, ibig sabihin, equals VLOOKUP this type, Times. comma, hanapin nyo rito sa system. And then F4, to make it as absolute, comma, ilang column? 2. Type to number 2, then comma, 0. Kasi Enter. exact match ang hinanap natin. Enter. Then double click. So, yun lang. Okay, so yun lang yung hinahanap natin. Okay? So, madali lang yung VLOOKUP, di ba? Kaya lang, pag sinamahan mo talaga ng mga complicated na mga data, kasi hindi naman lahat ng data ganito lang kasimple eh. Kumbaga, gagawa kayo ng paraan para ma-meet yung pangailangan ng data nyo kung gaano man siya kahirap. Kasi ito, simple lang ito. Halimbawa, meron pang iba na, let's say, may mga unnecessary characters. Okay? So, mahirap din hanapin yon. Kasi minsan, merong mga file na makikita kayo, like this one. Okay? I'll show you one example of ito yung topic namin ngayon sa Advance na tayo. okay. Hindi, like for example ito. Di ba? Nakikita niyo may mga question mark.
Parang unnecessary characters. Hindi siya unnecessary space. Unnecessary characters. So makikita niyo siya. Kasi minsan pag nag-extract tayo sa system, meron mga ganito, di ba? Yes po. So, pwede nyo rin tanggalin yan. Okay? Hindi, sa advance na yan. Pero pwede nyo gamitin yung clean. Yung clean, unnecessary characters ang tinatanggal namin. Yung trim, yung trim, tinatanggal niya unnecessary space. Yung clean, tinatanggal niya unnecessary characters. Yung mga unprintable characters. So, pag nilagay nyo, equals clean. Removes all non-printable characters from text. So, pwede nyo gamitin yung clean. Okay? Next. B7. Table. So, meron tayong table dito. Hinahanap niya yung producer. Ang table nyo nasa another sheet. So, beer, good beer, great beer incorporation. So, pale. So, try nyo. Ano pong gagawin? Producer lahat? Itong B7, hahanapin nyo dun sa table. B7, hahanapin nyo dun sa table. So, equals VLOOKUP, then the pale, Beer. comma, hanapin natin sa table, comma, 2. 2, comma, 0. Then, Enter. enter. Equals VLOOKUP, yung lookup value. Saan natin hanapin yung lookup value natin? Nasaan yung lookup value natin? Anong column? Nasa A to column B. A. Anong result yung hanapin natin? B. B. So, from A to B, ilang column? Comma 2. Nanap natin ay text, kaya comma 0. Then close, enter. Double click. Then double click. Yay. Okay? Paano hanapin Ha? yun yung NA, yung iba? Baka hindi kayo baka nag-highlight lang kayo ng nito at hindi nyo in-absolute. Ganun lang. In-highlight nyo lang to, tsaka hindi kayo nag-absolute. Ano yung in-highlight nyo po? Baka yan. Tapos, ang lookup value nyo ay B4? B4? Hindi mo maalala. Baka hindi nyo hindi na pinaalala. Imbis na paalala eh. Okay, WG. Ang mid natin, ang target natin dito ay makuha natin yung gitna para ma-look up natin dito. Paano natin makukuha yung gitna? Una, hanapin natin yung dash. Okay, hanapin natin dash. Equals search. Ano yung find text? Double quotation, dash, double quotation, comma. Saan natin hanapin? Dito. Enter. 5. Sa 5 natin nakita, di ba? Pero hindi tayo magsisimula sa 5 kasi ang mid natin starting number dun sa dito sa may 5 dito sa 6 characters. 6 character. So magpa-plus 1 tayo. Plus 1. So 6 na siya, di ba? So ipaloob natin ngayon yung mid. Mid, ano yung text natin? Ang text natin ay ito. Comma, start number natin ay ito. Nakuha na natin start number. Hindi naman lahat number 6 yan. Merong 5, merong mali mag-iba-iba, di ba? Okay? So, ilang numbers? Number of characters? 2. Then, close parenthesis, enter. So, nakuha natin 55, yeah? Then, double click. So, nakuha na natin to. Ayan, si VLOOKUP na. So, VLOOKUP na natin. Equals VLOOKUP. Then, ito na yung lookup value natin. Comma, hanapin din ngayon natin dito. Ayan, madali na yan. And then F4, comma 2, comma 0. Then close, then enter. So Okay nag-NA siya, di ba? Nag-NA. Bakit nag-NA? Kasi ito ay number which is aligned to the right and this is letter text which is aligned to the left. So ano yung conversion natin ng number to text or text to number? Text to number. Meron tayong plus 0, minus 0, divided by 1, times 1, and double negative. So, gamitin na lang natin yung double negative. Okay? So, double negative. Then, control enter.
Di ba? So, kung ayaw niya ng double negative, Parang ayaw niya ng double negative. So, ano na lang siguro. tanggalin muna natin to. Okay. Tinanggal ko muna. 55. Okay? Ang 50, ito kasi 55. itong output natin is text kasi aligned to the left. Ang paghahanapan natin is aligned to the right. So, kailangan mag-meet siya. Either ito ay convert nyo into text or ito ay convert nyo into numbers. So, meron tayong 5 different ways to convert into numbers. Yung text into numbers. First, pwede tayo mag-plus 0. Hindi, pag plus 1, magdadagdag ka ng 1. Plus 0, any number plus 0, same number. Any number minus 0, same number. Any number multiplied by 1, same number. Any number divided by 1, same number. Negative times negative, positive, same number. So, control enter. 5. Di ba? Kaya nag-plus 0 tayo. Minus 0. So, kita nyo, dinidirect niya, kinakonvert niya. 55, 59, 58. Same pa rin. So, divided by 1. Pares pa rin. And then, times 1. Same pa rin siya. And then, yung kaninang inilagay ko, dalawang negative. Same pa rin. So, yun yung 5 ways to convert text into number. Okay? So, ngayon, ipaloob natin ito. So, tanggalin natin negative. Gusto nyo, plus 0. Plus 0 tayo. So, ipaloob natin ito ng VLOOKUP. Then, comma. Lookup natin dito. F4. Okay? And then, comma. 2, comma, 0. And then, control, enter. Sir, ano pag sa left, hinahanap natin sa left? Ha? Sa left. Left ang kukunin natin. Left, ilang karakter? Yan, apat na character. Kunyari mo, ito, 4 or 2. So, palagay natin 2 na lang. Okay? Okay, sa umpisa. Yung NICF. NICF. Baliktarin natin. Delete natin. Okay? So, ilalagay ko rito ay, let's say, equals, left natin. Ito, mas madali ito. Okay? Ayun, paano nangyari? So, yan. Kunyari mo, ganyan lang siya. Okay? Hanggang dito lang tayo. Sa ibang sheet, sir. Paano pag sa ibang sheet? Mukhang hanapin. Pwede rin. Paano, sir? Chris Manisan ngayon. Sir Chris nyo ngayon. Okay. So ito hindi lang ibang file, ibang sheet, ibang file ito. Okay? So sa ibang file na siya. So save muna natin para book 2. Okay. So ito yung file natin. Let's say wala na to. Okay? Paano natin hanapin yung NICF ay equivalent sa NICF is equivalent to front. Let's say, pag balik rin natin, baka sabihin nyo equal lang yun, sir, yan. Pwede ng equal. Okay? So, yung OCNQ, front. Hanapin natin ngayon. Okay? So, dito, ang gagawin natin naman, hindi sa, halimbawa ay nagdagdag tayo ng isa. Lagyan natin ng R. Okay, lagyan din natin ng nilagyan natin ng R doon. Okay. So, ito siya. So, paano natin hanapin dito? Una, hanapin natin yung dash. Paano natin hanap yung dash? Search. Equals search. And then, dash, comma, and then ito. So, ibig sabihin, pang-anim. Ilang karakter yung kukunin natin?
lahat ng character before das, di ba? Before das. Kung ito ay 6, number 6 yung das, yung iba ay 5. Pero ang kukunin lang natin ay 1, 2, 3, 4, 5 before das. So kaya magma-minus 1 tayo. Kung kanina nag-plus 1 tayo, ngayon minus 1. Okay? May iba-iba. So minus 1 tayo ngayon. So yung minus 1 natin na yon, gamitan natin ng left. Left nito, comma, how many? 5. Or yung sinerge natin. RNICF. So ito na ngayon yung file natin. So ipalog naman natin ngayon sa VLOOKUP. Then comma, nasan yung file? Nasa kabila. And then drag nyo. How many column? 2, 0. And click. Diba? So pwede siya. Pwede nyo gamitin search, left, right, mid, in VLOOKUP. So practicein nyo siya. Kailangan talagang practice. And then, kailangan nyo intindihin. Huwag nyo kabisaduhin. Okay? Kasi kailangan talaga intindihin nyo siya. Halimbawa, nagkapalit. Ayoko nang pinako natin dito. Right? Ay, left. Merong mid. Eh, gusto ko right pala. Okay? Depende sa mood ko kung ano ilalagay. Okay? Kaya, depende na sa may data nyo pala. Depende sa data nyo isi-send sa akin. Kung ano yung makikita ko doon. So, pag may nakita ko doon na pwede nyo gamitin ito, then, gagawin natin. Okay? So, yun yung isa sa mga exam nyo. Ganyan. Ilang problems ba yun? 5 lang naman yun. Isang 5 problem. 20 points sa isang Problem. So, ang ilalagay nyo rito, ang sagot nyo, ito. Yung formula na yan. Yung formula na yan ang sagot nyo. Okay? So, yun ang isusulat nyo dun sa may test paper nyo. Kasi ang bibigay kong test paper sa inyo, yung pangalan, email ID lang, ay pangalan, tapos 1, then underline 2, underline 3, underline. Kayo yun ang susulatan nyo. Kasi open computer siya. Sa computer nyo gagawin. Sa laptop nyo. Okay? So, clear? Exciting yung exam natin. Kaya kailangan practice din pag may time. Dito yung mali. Kakaisa. F